be seated. Ang ating series po ay nandun pa rin po tayo sa series na Fully Armored. Everybody say, Fully Armored. Fully armored. It is our chapter 2, mga kapatid, ng ating series na ito. Again, our scriptural text is in chapter 6 of the book of Ephesians. Ephesians 6 verse 10 to 18 ang sabi, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng kaloob ng Diyos upang magpaglabanan ninyo ang mga pakanan ng Diablo sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa tao kundi sa pinuno, kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong spiritual ng kasamaan sa ipapawid. Kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayon makakatagal kayo sa pagkikipaglaban pagdating ng araw, na simula kayo ang masama upang pagtapos ng labanan ay matatag pa rin kayo nakatayo. Maging handa kayo, bigkis ninyo sa inyong baywang sinturon ng katotohanan, sa dibdib ang baluti ng katwiran, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangaral ng magandang balita ng kapayapaan, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan, gamitin ang tabang ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumama sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ng lahat ng hinirang ng Diyos. Again, pinag-aaralan po natin ang series na Fully Armored. Pinag-aaralan natin yung full armor of God sa Ephesians chapter 6. Last week, napag-aralan natin, why do we need this series? Bakit natin kailangan ang series na ito? One is to be strong in the Lord upang lumakas. Two is to stand against the schemes of the devil. Ang kaaway na pag-aralan natin last week ay isang tuso. So to stand against the devil, because there is a war, sapagkat may digmaan tayong hinaharap. Because we are soldiers of Jesus Christ, sapagkat tayo sundalo ni Kristo. And finally, to withstand the evil days. We are in the evil days, kaya kailangan natin ng armor of God. Sino pong nakakaalala sa chapter 1 natin last week? Anong pinag-aralan natin last week? Sino po? Ano po? Belt of truth. Last week, pinag-aralan natin ang sinturon ng katotohanan. Today, we will tackle our chapter 2 of the Fully Armored series. Pag-usapan natin ang pangalawang parte ng armor of God, which is the breastplate of righteousness. Everybody say, breastplate of righteousness. Okay. Ulit, lahat magsabi, breastplate of righteousness. Ephesians 6:14, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. Maging handa kayo, bigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan, at sa dibdib isuot ang baluti ng katwiran. Ang mga Roman soldiers, ito po ang kanilang tinatawag na breastplate. Everybody say breastplate. Ang breastplate, yun yung siguro nakita nyo ito sa mga movies, mga kapatid. Ito yung sinusuot ng mga Romanong sundalo. Pinagtagpi-tagpian ng mga maninipis. Hindi mo maninipis. Pinagtagpi-tagpian ng mga parang mga bakal, praise God. At I'm not sure if that is bakal o silver o tanso o iba-iba rin, no? Depende sa kanilang preference na kapatid. Basta matigas yan na breastplate at yan po ang pumuprotekta sa kanilang mga vital organs, pati sa likod ay meron yan na kapatid. So ano ang purpose ng breastplate noong unang panahon? Noong panahon ni Jesus na kapatid, ang mga Roman soldiers ang mga pinakasikat na soldiers sa kanyang panahon. At ang mga Romano ay meron sila tinatawag na breastplate upang maging proteksyon dito sa dibdib na kapatid at sa katawan, maging sa likod, pinoprotektahan nito yung mga vital organs nila. Especially yung puso. Everybody say puso. Nanto pa kayo? Everybody say puso. Puso. Amen. So ang breastplate, ang pinaka-purpose niya is protektahan yung lungs, yung kidney, yung heart, basta yung mga vital organs na nandoon po sa katawan. Hindi po nila inaalis yung kanilang breastplate, palagi nila itong suot-suot, dahil ang nasa isip nila, anytime pwedeng umatake yung kaaway. Yung shield,
meron din silang shield, mga kapatid. Yung shield para yun doon sa expected na gera or na atake. Pag nakikita mo yung kalaban, papunta sa'yo, syempre aangat mo yung shield. Pero may mga times kasi na parang quick attack, yung mga unexpected na attack. Of course, hindi mo na magagawang itaas yung shield mo, kaya yung breastplate palaging nakasuot para kung aatakihin ka doon sa mga vital points ng iyong katawan ay mapoproteksyonan ka po. So yun po yung purpose ng breastplate sa kanila. Now, sinabi ito ni Pablo sa atin sa Efeso chapter 6, mga kapatid, dahil again, tayo mga sundalo ng Diyos, inihahalin tulad niya yung mga Romano sa ating mga Kristiyano, na sa ating paglilingkod, kailangan meron din tayong tinatawag na balutin sa dibdib o breastplate, mga kapatid. Why? Because one of the most important things that we need to protect is our heart. Sino mag-agree dito na isa sa mga pinaka-importanting parte natin na kailangan natin protektahan ay puso? Not literally, of course literally kailangan pinoprotektahan ng puso. Madalas ang sakit at karamdaman dyan din nagsisimula, no? Sa puso. But spiritually, mga kapatid, one of the most important things that we need to protect is our heart. Ang sabi po ng Proverbs chapter 4 ganito, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan sapagkat mula dito ay dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Ang sabi ng Proverbs sa pagsulat nito, sabi niya, yung puso daw natin ingatan natin dahil out of your heart comes all of your decision making, comes all of your emotions. Nanggagaling sa puso lahat ng ating ginagawa. Dito dumadaloy lahat ng ginagawa natin sa ating mga buhay. Even the Bible says, out of the abundance of heart, it overflows. Kung ano ang nag-uumapaw sa iyong puso, yun ang nakikita sa iyo. And so we need to protect our heart. Sabi nga ng isa nating kapatid doon kagabi sa ikamustahan, ano yun? Brother Rom, yung sinabi ng ating kapatid nung kagabi sa ikamustahan, guard your heart. Amen? Pati yung mga iba, hindi ko nakita. Ako nasa ikamustahan ako ng ito gabi. Sa isa, hindi ko nakita doon. Ito mabasay, guard. Yung nakita. No? Next time, makita ko kayo doon. Pero hindi lang natin dapat iniingatan ng puso. In fact, ang puso din daw dapat nag-iingat tayo sa ating puso. So, iniingatan natin yung puso natin, pero at the same time, nag-iingat tayo na tayo ay madaya ng ating mga puso. Bakit po? Sabi ng Jeremiah 17, the Bible says, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? The Bible says, sa lahat po ng parte ng katawan natin, ang pinakamadaya ay ang puso. Do you believe? Ang Bible nagsabi, ang puso, huwag kang masyadong susunod kasi nandaraya yan. Amen? Sabi pa nga niya, sinong makakaunawa din? Who can understand it? Who can fathom it? No? Sinong makakaunawa sa puso? Wala na ako. Lubha siyang napakasama. Lubha itong mandaraya. Kaya nga ganito ang panalangin ni David, sabi niya Psalms 51, no? Very familiar. Create in me a clean heart, O God, and renew your right spirit within me. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na spirito sa loob. Yung panalangin ni David sa Panginoon ay ganito, Panginoon, bigyan niyo po ako ng mabuting puso. Malinis na puso. Why? Because the heart, above all things, the heart is the most deceitful. The heart is the most deceptive part of our human body. Not literally, again, but the heart symbolizes your emotions. It actually symbolizes you, your heart. No? So kapag malinis ang your motives, no? The heart symbolizes your motives. So if you have a heart that is a clean heart from the Lord, ikaw po ay maayos na makapaglilingkod sa Panginoon. Gustong tirahin ng kaaway ang puso mo.
gustong tirahin ng kaaway ang puso mo. Bakit? Kasi sa puso tumitingin si Lord. Sabi ng 1 Samuel 16:7, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Si Lord kapag tumitingin siya sa ating puso. Hindi porket nag-church ka, nandito kasama kita, kasama ka namin, nasa weekday service ka, pero kung ang puso mo ay malayo sa Diyos, ang nakikita ng Diyos ay ang ating mga puso. It doesn't matter how beautiful your dress is, it doesn't matter how beautiful your polo, your apparel is, mga kapatid, kung gaano kaganda yung design style ng buhok mo, kung gaano kakabango pag pumunta ng simbahan, if our hearts are not aligned with the Lord, then it is not a pleasing heart and service to the Lord. Kapag ang puso natin nahiwalay sa Panginoon, it doesn't matter how successful your ministry is, if your heart is afar from the Lord. It doesn't matter kung kaibigan mo si pastor o maging anak ka ng pastor o maging pastor ka mismo o leader ka o matagal ka nang naglilingkod sa Panginoon. If your heart is not aligned with the Lord, you are in a dangerous place. Why? Dahil ang Diyos bulag siya pagdating sa panlabas na kaanyuan, hindi naman siya tumitingin doon. It doesn't matter how many talents you have to offer. But if your heart is far from the Lord, it is a dangerous place. And it is not a pleasing service to the Lord. The heart is the most important thing for the Lord. Ang puso ang pinaka-importante sa Diyos, pero ang puso din ang pwedeng magpahamak sa atin. That's why the devil is so obsessed. Kaya ang demonyo, obsessed siya na tirahin ang puso mo. How many youth, ilang kabataan na ba ang nawala sa paglilingkod dahil sa puso? Ilang mag-asawa na ba ang nawala sa paglilingkod dahil sa puso? Ilang trabahador na ba ang inuna yung habulin yung puso niya sa pera kaysa sa paglilingkod sa Diyos? Everything starts with the heart. Lahat nagsisimula sa puso. If your heart is right, then everything that you do for the Lord will be aligned in the will of God. Pero kung napilitan ka lang naman kasing maglingkod, pero yung puso mo wala naman talaga doon. Pag dumating ang pagsubok, aanurin ka lang ng pagsubok. Makikita ka lang na mawawala ka sa paglilingkod. Kasi in the first place, your heart is not in the service for the Lord. Yung may tamang puso, kahit pinagsabihan, kinokorek, tinatanggap ng maayos, lumalago ito. Because why? At the first place, at the beginning of his service to the Lord, at the beginning of her service to the Lord, yung puso niya talagang tama sa Panginoon. Kaya yung correction para sa kanya, it is a blessing. It is a privilege to be corrected. Hello? Ang taong may tamang puso sa paglilingkod, kapag kinorek, nagpe-praise the Lord. Pero yung alam mo yung wala pa naman talaga sa puso niya ang paglilingkod. Merong tamang puso sa paglilingkod, di mo kailangan bantayan. Hindi mo kailangan hulihin sa social media, sa Instagram, sa Facebook, o sa TikTok. Hindi yan nagtatago dahil tama ang puso niya. Hindi mo kailangan binabantayan. Hello? Pero yung wala, makikita mo lang siyang masigasig at banal sa harap ng tao pag nakikita mo siya. Pero pag wala na, dahil nga wala yung puso. And so my prayer to this church, to our church tonight, may we have a clean heart from the Lord. No, hindi tayo magpagalingan sa paglilingkod, kundi magpabukalan tayo ng puso sa paglilingkod sa Panginoon.
Your heart is important to the Lord. It is the most important thing for the Lord, your heart. Kaya nga, sa lahat ng armor of God, ang helmet, inaalis yan. Ang sword, binababa yan. Ang boots, tinatanggal yan. Ang shield, binababa rin yan. Ang belt, inaalis yan. But the breastplate, sabi sa ating notes, ang breastplate, never yan tinatanggal. Hindi nila inaalis yan. Kasi kapag kumatake ang kaaway, na hindi nila ina-expect, at least nandun yung breastplate para yung puso nila ay secure. In our service to the Lord, may we be reminded that our heart should be always and always aligned to the Lord. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal. Hallelujah. Amen. Palakpakan muna natin si Lord. Last week na pag-aralan natin na inaatake tayo ng kaaway gamit ang kasinungalingan. Kaya kailangan natin yung sinturon ng katotohanan. Kasi yung atake ng kaaway, puro kasinungalingan. Mga lies binabato sa atin. Dapat alam natin yung totoo sa hindi. Alam natin yung fake news sa good news. Amen? Dapat matalino tayo sa pagdating sa paglilingkod sa Diyos para hindi tayo madaya ng kaaway. Pero hindi lang po kasinungalingan ang ginagamit ng demonyo, kundi yung tinatawag na everybody say impurity. Ulit, impurity. Sa Tagalog, karumihan. Amen? Ang demonyo, gumagamit din niya ng kadumihan para tayo atakihin. Gusto niyang atakihin tayo ng kadumihan para yung ating katuwiran. Kaya nga, breastplate of righteousness. Amen? Balutin ng katwiran. Inaatake yung ating righteousness. How? Gusto niyang dumihan yung ating mga puso sa pamamagitan ng kalaswaan, bisyo, tukso, mga kahalayan na nakikita natin sa mundo. Naghahanap palagi ng crack sa ating armor ang kaaway upang maatake niya yung ating puso. Kaya nga, yung kata natin kanina, Panginoon, bigyan mo ko ng pusong dalisay. Amen? Now, why is it breastplate of righteousness? Bakit siya tinawag na baluti ng katwiran? Bakit hindi na lang baluti ng pag-ibig o breastplate of peace or joy? Again, because the breastplate ay pinoprotektahan niya ang puso. At sa puso, nandyan ang tinatawag na righteousness o katwiran. Ano bang ibig sabihin ng katwiran? Ano ang root word ng katwiran? Righteousness muna. What's the root word of righteousness? Right. Tama. Tuwid. Sa katwiran, tuwid. Ang root word ng katwiran. Yung root word doon is tuwid. Amen? So yung puso natin kailangan palaging tuwid na naglilingkod sa Panginoon. At pag sinabing matuwid, pinag-uusapan doon ay yung puso. Kaya siya tinawag na breastplate of righteousness because it protects your heart to keep it righteous para manatili itong matuwid. Now, Pastor, ano bang ibig sabihin ng pagiging matuwid? Ano bang ibig sabihin ng katwiran? Sino dito na naniniwalang matuwid siya? Sige, mamaya pag-usapan natin yan. Merong dalawang uri po ng katwiran. There are two types of righteousness. Number one, dalawang uri ng katwiran. Una, katwirang tinanggap natin kay Jesus. The righteousness that we receive from our Lord Jesus. Tayo po, sa sarili nating lakas, wala tayong katwiran. Amen. Sa ating sariling lakas, wala tayong katwiran. Tinawag lang tayong matuwid. Sa Bible, ilang beses tayong tinawag na matuwid. We are righteous. Tinawag tayong matuwid sa Bible. Why? Dahil tinanggap na natin yung katwiran na nanggagaling sa Diyos. But yung saganang sariling ating lakas, hindi natin kayang mag-produce out of ourselves ng katwiran o righteousness. Noong namatay po si Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung katwiran niya ay naipasa sa atin na mananampalataya. Pero outside Jesus, hiwalay kay Kristo,
wala po tayong katwiran. Hindi tayo pwedeng matuwid na mamuhay kung wala sa atin si Kristo. And here we will see the grace of God. Dito makikita natin ang biyaya ng Diyos. Tayong makakasalanan dahil tinanggap na natin ang kaligtasan mula kay Kristo, hindi na tayo inaari o tinuturing makasalanan, kundi tayo na ngayon ay tinatawag na matuwid dahil tinanggap na natin si Kristo sa ating mga puso. Kaya sabi ng 2 Corinthians 5:21, yun yung sabi ng Bible, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Nakita niyo po? Si Kristo, sabi ng Bible, He never sinned. Hindi siya nagkasala, si Kristo. Pero itinuring siya na makasalanan. Paano siya tinuring na makasalanan? Dahil yung kasalanan ng mundo ay ipinasan sa kordero, sa Kanya. So kung yung kasalanan ng sanglibutan ay ipinasa na kay Kristo, yung kaninang katwiran niya, dahil wala siyang kasalanan, naipasa sa atin, at yung kasalanan natin ay naipasa sa Kanya. Are you with me? It was a divine exchange. It was a holy trade, if you say so. Isang banal na pakikipagpalitan po ang nangyari. Na yung ating daladalang kasalanan, inalis sa ating, binigay sa Kanya, at yung Kanyang katwiran, inalis sa Kanya at binigay sa atin. Hello? So deep within ourselves, wala tayong katwiran, kundi lamang doon sa tinanggap nating katwiran na nanggagaling kay Kristo. Siyang walang kasalanan, tinuring na masama. Tayong makasalanan ay itinuring na matuwid dahil nanampalataya na tayo kay Kristo. Tingnan niyo pa po sabi ng Pilipos 3:9, ang aking pagiging matuwid, sabi ni Pablo, tingnan niyo po, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod ko sa kautusan. Sabi niya, hindi ako matuwid dahil perfect ako o sinunod ko lahat ng batas. Hindi ganoon. Sabi ni Pablo, hindi ko sinasabing matuwid ako dahil wala akong nagawang kasalanan. Hindi ganoon. Pero, kundi sa pananalig ko kay Kristo. Kaya ako naging matuwid dahil naniniwala akong nananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat galing sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. And that is grace. Yun yung tinatawag na biyaya. Yun ang grasya. Hello? Hindi nyo kasi po, bago dumating si Kristo, yung mga Hudyo talagang, they are obsessed. Obsessed sila, talagang gustong-gusto nila na pag-usapan yung batas. Kasi ang sabi ng batas, gawin mo man yung 99 na batas out of 100, pero yung isa nagawa mong mali, then makasalanan ka na sa 100 na batas. The law of Moses states that isa lang ang magawa mong kasalanan doon sa napakaraming batas. Isa lang, pero gawin mo lahat. Ituturing ka ng makasalanan sa lahat ng batas. Pero nung dumating si Kristo, hindi mo na kailangan maging obsessed doon sa kautusan ni Moses. Yung katwiran na nagagaling sa Kanya ay ibinasa na sa iyo simula nung nanalig ka at naglingkod ka na sa Kanya. Pastor, pwede ko po bang sabihin na ako ay matuwid? Ulitin kong tanungin kayo, sino dito naniniwalang matuwid siya? Si Brother Carl. Sino pa pong naniniwalang matuwid siya? Ulitin ko sumasagot eh. Sino dito naniniwalang matuwid siya? Si nanay. You are righteous. If you do not realize that up until now, may mali. Kung di mo alam yun hanggang ngayon, may mali. Naglilingkod tayo sa Diyos, kaya tayo hinirang na matuwid na sa harapan ng Diyos. Pero pag sinabi mong matuwid ka,
lagi mong idadagdag doon sa dulo, dahil sa pananalig ko kay Kristo. Hindi mo lang pwedeng sabihin doon sa, matuwid ako. Matuwid ako. Hindi. Lagi mong dadagdagan yung, matuwid ako dahil sa aking paglilingkod sa Panginoon. Pastor, kahit madami akong nagawang kasalanan, kahit pasaway ako, kahit nagkakamali pa rin ako hanggang ngayon, yes, hanggat nananatili kang nananampalataya, tumatawag, nagpapaturo sa Diyos, then ang tawag sa iyo ay matuwid. Isa kang matuwid sa harap ng Panginoon. Pastor, paano po yung hindi Kristiyano pero mabait naman? Mas mabait pa nga sa akin eh. Paano hindi naman naglilingkod pero sobrang bait, sobrang matulungin, sobrang mapagbigay? Mas mabait pa sa akin, mas magalang pa sa akin. Talagang matulungin, talagang kahit buhay niya, ibibigay niya para tumulong sa iba. Napakabait. Pero hindi siya naglilingkod sa Panginoong Jesus. Ituturing pa siyang matuwid? The answer is no. Sabi ng Bible, for all have come short of the glory of God. Walang nakaabot sa glory ng Diyos. Lahat ay nagkasala, lahat failure. Ang pwede lang ituring na matuwid ay yung mga naglilingkod sa Panginoon. And that's something na hindi masyadong magets. So, mahirap intindihin ng ibang hindi naglilingkod. Sila nga, church pa, naglilingkod sa Panginoon, pero ganyan naman yung ginagawa. Ganyan pa rin ang bunganga. Ganyan pa rin ang kilos. O at least ako, hindi man ako nagsisimba. Sino na nakarinig doon? Ako kahit hindi ako naglilingkod sa Panginoon. Mabait ako, wala akong inaagrabyado. Wala akong inaapakan tao. But the ending there, nakita niyo yung words, at least ako naman. Sino ang nalilift up doon? Sarili mo. Pero yung ako kahit meron akong nagagawang mali, aminado ako, pero maglilingkod ako sa Diyos. Kasi siya lang ang magliligtas sa akin. Sinong nalilift up doon? Ang Diyos. And you see, it is still a pride na sabihin natin, at least ako kahit hindi ako nagsisimba, mabait ako. It is, hindi yung mabuting attitude. Actually, yung root ng attitude na yan ay pride. Because for them, it is already enough to do good works to be saved. Hindi naman ako hayaan ni Lord na may impyerno kasi mabait ko kaya. Cute-cute ko pa. Di ba? Di mo hayaan na mapahamak ni Lord sa impyerno kasi dami ko natulungan. Nakapaskil nga yung pangalan ko eh. Amen? Pero the Bible is clear. Only those who serve the Lord are righteous. Kasi sa atin kahit maging santo-santa pa tayo, hindi naman tayo magiging matuwid, kundi lamang dahil doon sa biyaya ng ating Panginoon. Nalapakan natin si Lord, yung naiintindihan natin ng ating Panginoon. Tingnan niyo ang sabi ng Panginoon sa mga taong ganito. May sinabi si Lord sa mga taong ganyan, Romans 10 verse 3, dahil hindi nila kinikilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao at nagsikap sila. Nagsikap sila na gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Amen? Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan. He is the fulfillment of the law. Amen? Upang ituring na matuwid ng Diyos ang siyang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Alam na ni Lord, no? Alam na ng Bible agad yung mga mangyayari na may mga tao magsasabi kahit ako, hindi ako naglilingkod, mabait ako, langit ako. Amen? Mabait yan. Diba? Langit yan. Kahit hindi yan naglilingkod sa Panginoon, hindi yan nag-church, hindi yan nag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero, hindi pa dumadating yung mga tao yun, meron ng sagot ang Biblia. Sabi ng Panginoon, hindi nila kinilala ang Diyos. Nagsikap sila na maging matuwid sa sarili nilang paraan. Amen? Pero sabi niya, si Kristo ang kaganapan ng kautusan. At siya ang nagbibigay ng katuwiran sa mga nagsisisampalataya sa Kanya. We receive the righteousness by believing in the Lord Jesus. Napakarami pa mong versikulo ang ating mababasa patungkol dyan, pero wala tayong masyadong oras. Tayo ay matuwid, basta't nananampalataya tayo at sumusunod tayo kay Kristo. Palakpakan natin si Lord. That's the first type. Yun ang unang uri ng
Pangalawang uri ng katwiran ay katwirang nakikita sa atin ng iba. Yung una, katwiran na nanggagaling na tinanggap natin mula sa Diyos. Yung pangalawa, yung katwiran na nakikita sa atin ng iba. So yung unang katwiran is yung tinanggap natin, the righteousness we receive from God. But the second one is the righteousness that we reflect to others. Amen. Yung righteousness na nanggaling sa Kanya, i-reflect natin sa ating mga buhay. Yan ang yung sabi dito, danger, danger. Sino nang nakarinig ng ganito? May mga magsasabi, hindi ko kailangan maging matuwid sa ibang tao. Okay na yung matuwid ako sa harap ng Diyos. Tama ba yun? Tama ba yun? Ay, hayaan mo sila. Ay, hindi ako matuwid sa harap nila. Basta ang importante, sa harap ni Lord, matuwid ako. Nasabi ng 1 Timothy 6, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito, sikapin mo na mamuhay ka ng matuwid. Amen? Para yung katwiran na nanggaling sa Diyos, makita sa iyo. Makadiyos ka, dapat may pananampalataya, may pag-ibig, pagtitiis, kaamuan. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil dyan, dahil dyan ka tinawag ng Diyos. This is our calling. Dyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming, everybody say, saksi. Maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Gusto ko mag-focus doon sa word na saksi. Yung katwiran na nanggagaling sa Diyos, kailangan mo rin palang ipakita sa iba. Why? Because there are witnesses. Merong saksi. Sino yung mga saksi na yun? Yun yung mga tao na kapaligid sa iyo. Utos yan ng Diyos. Umiwas ka sa mga bagay na hindi matuwid. Sikapin mong maging matuwid ang iyong pamumuhay. At sikapin natin na mag-focus tayo doon sa ating paglilingkod sa Diyos ng matuwid na pamumuhay at makikita ito ng ibang tao sa ating mga buhay. So ulitin ko, ang katwiran nagmumula sa Diyos, pero dapat yung tinanggap natin katwiran, makikita rin sa ating mga buhay. Amen? Amen? Hindi lang po yun. Alam niyo po ba na mayroong malaking pakinabang kapag tayo ay matuwid? Sabi ng Proverbs 11:5-6, mas panatag, ganda ng verse, no? Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay. Sino dito naniniwala na? Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masama sa sarili niyang kabuktutan. Ang katwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masama. Gusto ko yung part na yan, yung first part, mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay. Sino dito yun, yung naka-experience na? Totoo yun, mga kapatid. No? Na kapag tapat kang nabubuhay, malinis ka kung magtrabaho, tapat ka sa asawa mo, sa kaibigan mo, mabait ka sa pamilya mo, sa lahat ng tao, hindi ka mahilig magsinungaling, magchismis, mapagkakatiwalaan ka. Kapag ganun ka, pag matuwid ang iyong pamumuhay, sabi ng Proverbs, panatag ka. Maraming tao, mayaman, di makatulog. Why? Dahil galing sa masamang paraan yung kanilang pamumuhay Yumaman lang pero maraming naatraso. Amen? Pero tayo, wala mang masyadong kayamanan sa lupa, pero panatag. Kahit matulog ka sa kalsada, walang pipitik sa'yo Hello? Sila kailangan magpunta lang ng mall, ang daming bodyguard, di ba? Yung mga nakapalibot na sniper, para baka merong lumapit, patay na agad, di ba? Mga ibang mayayaman. Pero tayo, kahit maglakad yung hindi naligo, wala namang papansin sa'yo. Panatag ang ating buhay kung tayo ay matapat na namumuhay dito sa mundo. Amen? May pakinabang po ang mamuhay ng nasa katwiran. So, kailangan natin yung dalawang klaseng katwiran na ito. Yung katwiran na nanggagaling sa Diyos at yung katwiran na pinapakita natin sa iba. Yung katwiran na tinanggap mo sa Diyos, yun ay parang maligtas ka. Pero yung katwiran na
napapakita mo sa iba, yun naman ay para din sila ay maligtas. Dahil pag nakita nila ang iyong gawa, ay mapurihan din nila ang ating Panginoon. Again, ang kaaway gusto niyang atakin ang puso mo. Kaya dapat lagi tayo mayroong breastplate of righteousness. Baluti sa dibdib ng katuwid. Alam naman natin ang tama sa mali, yung baluntot sa matuwid. Piliin lang natin palagi yung matuwid na pamumuhay. Kahit nandiyan yung tukso, yung offer ng kaaway, sana mapanatili natin yung katuwiran ng Diyos sa ating mga buhay. Kung merong mga bagay na nakakapag-alis ng righteousness mo, ng kabanalan mo, alisin mo na yan. Hello? Kung meron pa rin mga bagay na humihila sa iyo at inaalis yung katuwiran mo, yung kabanalan mo, alisin mo na yan. Amen? Kapag alam natin hindi makakabutihan sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, alisin na natin yan. Anong sabi ng Bible patungkol dyan? Matthew 18, kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. At itapon mo. Nanay Norma. Kung yung kamay mo at yung paa mo, dinadala ka lang para magkasala ka, putulin mo na lang. Bakit? Mas mabuti pa magkaroon ka ng buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay o putol ang isang paa. Kaysa naman kumpleto ang yung dalawang kamay at dalawang paa na itatapon ka lang rin naman sa apoy na hindi namamatay. Yun ang mindset ni Jesus. Mas importante ang kaluluwa mo, yung mas importante sa kanya, malangit ka. Kaysa doon sa buo yung katawan mo, na pumunta naman sa impyerno. Ano pa sabi niya? Kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo, tapon mo yung mata mo. Pastor? Ha? Tapon mo na yan, salamin mo. Sabi niya, mas mabuti pa magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, na bulag ka. O isa lang yung mata mo. Kesa naman may dalawang mata ka nga, tinapon ka naman sa apoy ng impyerno. Hello? Ang goal sa lupa, hindi yung mag-enjoy. Ang goal sa lupa, yung makilala si Lord, pagkatapos ng buhay dito ay langit tayo. Si Lord, para kay Lord, mas importante yung malangit ka kaysa doon sa mag-enjoy ka. Kaya nga sabi niya, kailangan natin palaging panatiliin ang ating katuwiran at ang ating kabanalan para ang ending natin ay buhay na walang hanggan. Yung mga social media, yung mga napapanood sa internet at TV, pag alam natin hindi nakaaya-aya, alisin na yan habang may pagkakataon pa. Yung katigasan ng ulo, na palagi na lang sinasaway, palagi na lang sumusuway, yung hindi natin pagsunod sa kabananang panloob at panlabas, ayusin na natin yan habang may pagkakataon pa. Let us maintain our breastplate of righteousness hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon.